Paano pabilisin ang paglaki ng sisiw? Meron pala akong gustong i-share sa inyo na feeds na pinapakain namin dito sa mga breeders namin. So, sa ngayon pinapakain namin sa breeders namin is 50% organic, 50% na commercial. So, meron kaming apat na feeds na minimix sa ngayon dito sa mga breeders namin. Unang-una, yung Pilmico Gallimax 21. Yan. Tapos, yung pangalawa naman, no, 25% din ng 25% ng Pilmico Gallimax 21, 25% din ng V-Pro. Yan, Pro Boost 4000. Yan, tapos haluan natin ng 25% din na crack corn and 25% na hammered corn. At syempre, kapag 50 kilos yung feeds, lagyan natin ng King's Vertiplus Animal Feed Supplement. No, napaka-effective po, yun po yung mga ginagamit natin. At mas nakakamura kami dahil nga dito sa ginagawa naming mixing ng feeds. Kasi mura din dito sa lugar namin yung crack corn tsaka hammered corn. No, nakadepende din po kasi yan sa lugar. Bumili po kayo dun mismo sa mga farmers or sa mga millers ng crack corn tsaka hammered para makamura kayo. Ito ang unang araw na kakain ng starter yung ating mga baboy. 3 weeks na po sila sa amin, simula nung nakuha namin sila. Ang mga manok naman natin ay katatapos ng magmerienda. Ito yung magsisilbing lunch nila, duck layer. At ngayon, naglalagay ng probiotics plus molasses si Papang dito sa kanilang patubigan. Ang tulong po ng molasses sa mga manok or mga hayop natin ay para maging stronger yung kanilang bones. At dahil dyan, naiiwasan natin yung pagkalumpo ng ating mga alagang manok. Nag-harvest na rin ako ng mga itlog dito pero yung iba nangingitlog pa. Dito naman tayo maglagay sa ating breeding pen number 1 ng patubigan. So yung patubigan namin is water bottle. Nabibili ito sa mga agrivets na sa 100 pesos kada galon. Ito yung technique ni Papang. Kabilya po yung gamit niya pang bitbit. At sinasabit po ito, gamit din po ang kabilya at tali. Galing ni Papang. Ang sisiw ng mga manok natin, kung natural, 4 to 6 months bago ma-harvest, no? 4 to 6 months bago siya titimbang ng 1 kilo kapag natural, no? Ibig sabihin, naka-free range siya, nakagala, at yung pagkain niya is organic. Yan, may konting feeds pero mas marami yung organic, no? Yun yung natural, which is 4 to 6 months bago ka makaka-harvest ng 1 kilo to 2 kilos, 4 to 6 months. Yan. Pag-usapan natin kung paano pabilisin yung paglaki nitong mga sisiw natin hanggang maging for meat sila. Dito tayo ngayon sa mga bago nating harvest ng mga sisiw. Yan. So, dito sa mga bagong harvest natin, no, pinapakain namin is Gallimax 1. Pilmico po yan. No? Para sa akin, para sa mga sisiw, mas okay ata yung Gallimax 1 kumpara sa Integra 1. Yan. So, okay naman yung Integra 1 kapag walang Gallimax 1. Pero para sa akin, ito yung medyo maganda at medyo matipid. Dati, yung Thunderbird Chick Booster, okay din naman. Kaso nga lang may kamahalan yung per kilo nun. Nasa 45 or 55 na ata. Yan. So, ito yung mga sisiw natin nakaka-harvest ng kaninang madaling umaga. Yan. So, dito sa lugar namin, minsan walang Gallimax 1, kaya Integra 1. No? So, alternate lang. Nakadepende sa inyo kung ano yung nakagustuhan nyo. Pero para sa akin sa ngayon, Gallimax 1, maganda siya. Yan. So, itong batch na to is nasa 150 plus chicks. No? Yan. So, ano yan? Every 3 days. 150, 200, ganyan yung harvest namin. Minsan umaabot ng 200 plus to 300. Pinakamataas na yan sa ngayon. No? Kasi konti na lang yung breeders natin. Yan. So itong mga breeds na to is may mga pure dito na Rhode Island, Black Australorp, Naked Neck, anak ng Jersey Giant, anak ng Sussex. Yun yung breed dito. Meron din mga Decal Browns dito. Yan. So, kailangan nila ng ilaw. And dapat talaga itong brooding pen natin, no, kapag day old pa lang, every night dapat yung kanilang beddings is may rice hull, no. So every night po naglalagay kami dito ng rice hull. So inaalis lang namin yung rice hull at dual purpose kasi to, no. Itong kulungan na to pwedeng maging grower tsaka brooder. Yan. So 10 days old, 7 days to 10 days old, kahit wala na silang rice hull, no, umaga't gabi, screen na lang, okay na, no? Para yung poops nila is nasa baba na lang, and wawalisin na lang natin, no? So, ganoon po yung purpose nan. Yan. So, nakakatulong itong ilaw, 100 watts po yan. Kapag ganito kalaking brooding pen, no? Kahit 100 watts lang. Yan. Itong 100 watts na to, siya kasi yung makakasupply talaga ng
enough na init. Yung 25 watts, 50 watts kasi, para lang yung sa napakaliit na mga brooding pen. Halimbawa, mga ganito lang kaliit. No? Yan. Ito, medyo malaki itong brooding pen natin. Yan. So, ditong area na to, medyo hindi mainit. No? Wala kasing init dyan. At saka dito naman, ay dito sila nagpapainit, no? Meron kasing sisiw na medyo gusto niya ng mainit, so dito siya. Itong ilaw kasi na to, no, dual purpose yan. Ilaw natin is pampainit sa ating mga alagang sisiw. Nakakatulong po yung init para mabilis din pong ma-digest yung kanilang pagkain. Hindi sila maginawan. Siya yung magsisilbing nanay. At pwede silang kumain 24 hours kung gugustuhin ng mga sisiw natin. No? Kaya talagang mabilis lumaki yung mga sisiw natin. Unlike sa kapag meron tayong inahin kasi, kapag meron tayong inahin, yung problema doon, natutulog yung nanay. No? Hindi natin kailangan ng ilaw, pero natutulog yung nanay. So, napapahinga sila kapag gabi hindi sila kumakain. No? Kasi natutulog yung nanay nila. Yan. At saka syempre magastos po yung kapag meron kang nanay na pinapakain. Yan, kasi yung nanay nila, mas malakas pang kumain sa mga sisiw natin. Yan, so, lagi niyong tandaan yan. Dito naman tayo sa kabila na kulungan. Yan, so, same setup din po to sila. So, dito sa kulungan na to, open natin. Yan, no? So, ito yung another batch nila, no? Ay, another, kabatch nung binidyo ko. Yan. So, itong mga sisiw na to, halos sa same link naman, no? Iba't ibang breeding pen pinanggalingan to. Pero alam na alam ko yung anak ng Juicy Giant tsaka Black Australorp. So halos dito is Black Australorp, sa kabila is Rhode Island Red. Yan. At saka sa breeding pen number 3. So itong mga ano na to, technique na to, no, is, matagal ko nang ginagamit. And parang same din po sa same sa broiler. Yan. So kapag nagfafatining ka, no, hanggang 2 months, yung dapat yung pagkain mo is pagkain ng broiler na chicken, no. So kung gusto mo talaga grabe yung pagbilis ng paglaki nila, doon ka sa pagkain ng broiler for fattening. Pero kapag gusto mong gawing breeders yung mga sisiw mo, yung pagkain mo is Integra 1000 or Gallimax 1, no, or depending ano man yung available na chick booster sa lugar ninyo. Yan. So kapag gabi naman, no, babalik namin yung kanilang setup na may rice hull sa kanilang flooring. Yan. Ganyan po yung estilo dito. Yan. No. Yung problema kasi ng rice hull, no, kapag tinagalan natin ng pagpalit yung rice hull, 3 to 5 days lang mapupuno na ng poops yung rice hull. Yan. No, kasi hindi naman pwede masyadong makapal yung rice hull kasi kapag masyadong makapal yung rice hull, pwedeng pumunta sa kanilang tubig, no, at saka sa kanilang pagkainan. So baka matukan ng mga sisiw natin, no. Yun po yung problema ng rice hull. And kapag hindi tayo nagpalit ng rice hull, pwedeng maging toxic yung rice hull at mamatay yung ating mga alagang sisiw. Yan, no? So, dito pwede kayong mag-mix ng organic na patuka kapag 3 weeks old na yung ating mga sisiw. Yan, at 6 to 8 weeks dapat po na mag-deworm tayo, no? Para iwas po parasitiko at mabilis yung paglaki ng ating mga alagang manok. So, kailangan natin mag-deworm dito sa mga sisiw natin para mabilis yung pag-harvest natin. At syempre, yung vitamins. Yung ginagamit kong vitamins dito sa tubig nila is Intenso Plus kasi yung Intenso Plus po, no, multivitamins, minerals, electrolytes, saka meron siyang CGF or Chlorella growth factor na nakakatulong para mabilis yung paglaki at mabilis yung nakatulong din po na tumangkad yung ating mga alagang manok. So malaki, matangkad, syempre dagdag yan sa timbang ng ating mga alaga. No? So ganyan lang po yung setup natin dito. So sa ganitong setup, 40 days to 60 days, yung mga rooster natin or mga rooster na sisiyo is tumitimbang na ng 1 kilo, no, to 1.5 kilo. So 1.5 kilo yung pinaka max natin. And yung pagkain nila, syempre kapag fattening tayo, 24 hours dapat, no? Yan, 24 hours dapat kapag kain nilang kumain, patukan natin dahil nga force feeding yung gagawin natin para mabilis yung paglaki nila. Yan. Pero kapag for breeding purposes naman, kapag humihingi lang sila ng pagkain, no, wag todong-todo. Kasi nga gagawin natin silang breeders, hindi sila dapat pwedeng sobrang taba. Yan. Pero yung mga rooster kahit kahit naka for breeding purposes yan, no, aabot pa rin ng 1 kilo to 1.5 kilos, depende yan sa pag-aalaga and depende sa breeds ng inyong mga alagang manok. Yan. So sa native chicken kaya naman basta rooster lang. Sa mga babae kasi medyo magaan yung mga babaeng sisiw, no? Maging manok, yan. Kaya
pag for meat production, yung rooster yung ibebenta natin. So marami na akong mga kasabayan, no, na mayroon silang sariling mga restaurant, and yung mga rooster yung binibenta nila for meat production. Same din dito sa atin, yung gagawin natin, setup natin for meat production din, no? So ganyan kasimple. Yan, no? Yan. So ito'y wala pang wala pang owner. Yan. Kapag may pumunta dito, talaga makukuha niya itong sisyo na to. Papaubos natin.